Naghalikan ang mag-asawa ng bumangga ang sasakyan, tapos may mga lalaking tumabi at nanunuya, kinukunan pa sila ng video. Hindi lang isang picture, marami pa silang kinuhanan. Napansin ni Dan, kaya sinaway niya sila. Sabi niya, pribadong sandali nila iyon ng asawa niya, kaya pinapabura niya agad. Pero tumanggi ang mga lalaki. Hoy, pare, huwag naman ganyan. Lalapitan sana ni Dan para makipag-usap ng maayos. Pero nang lumapit siya, hinamon siya ng lalaki at ipinost ang video sa social media. Burahin mo yan, susuntukin mo ko. Pinayuhan siya ng asawa niya na huwag nang patulan ang mga ito. Pero tinitigan pa rin ni Dan ang lalaki, ayaw umalis. Lalaki ka ba? Lalaki ka ba talaga? Narinig yan ng asawa mo, gusto niyang tumapang ka naman. Pero agad nawala ang pag-asang yun. Kahit napahiya ng ganun, nagtiis pa rin si Dan. Pag-uwi niya, nagbuhos siya ng malamig na tubig. Umaasang makakalimutan niya ang nangyari sa paraang to. Pero paghiga niya, paulit-ulit niyang nakikita ang pagpapahiya sa kanya. Hindi niya maalis sa isip niya. Kinabukasan, ibinunton ng asawa niyang si Jessica ang inis niya sa kanya. Mukhang hindi pa rin nakontento si Jessica kaya sinuntok niya ulit si Gwen sa mukha. Hindi inasahan ng may-ari ng club na hindi lang hindi nagalit si Gwen, kundi naging tagapakinig pa kay Jessica kaya ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob niya. Sabi niya, si Dan ay isang lalaking pamilya, mahal na mahal siya at ang 3 nilang anak, pero pakiramdam niya ay parang nakakulong siya sa putikan. Maliban sa tuwing Huwebes ng gabi, wala nang ibang nakakatuwa, dahil hindi lang hindi galante si Dan, kundi isa pa siyang lalaking bahay. Pero hindi niya ito alam bago sila ikinasal. Ganoon pala kalupit ang asawa ko noon. Sa loob ng 18 taon, tahimik lang siyang nagbebenta ng lumang sasakyan para buhayin ang pamilya. Naging tatay, nanay, nagtrabaho, at nag-asikaso ng bahay. Kahapon, gusto niyang makasama ako para ipagdiwang ang ika-18 anibersaryo namin. Pero sinira lang ng mga siga ang araw namin. Pero hindi niya alam na ang gulong ng kapalaran ay tahimik na ring umiikot sa sandaling ito. Kinabukasan, isinama niya ang bunso naming anak sa supermarket para bumili ng diaper. Pagbukas niya ng refrigerator para kumuha ng ice cream, sumugod ang isang estranghero. Agad niyang napansin ang isang bagay kaya't inatake siya nito, buwisit. Pasensya ka na, pare, pero hindi pwede. Susubukan mo sanang makipag-usap para ibaba muna ang bata, pero ayaw makipag-usap ng kalaban at agad siyang inatake. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya natinag. Natigilan ang kapitbahay na matandang babae sa eksenang ito. Sa puntong ito, sumugod ang mamamatay tao at itinapon siya sa malayo. Tumayo siya at galit na naghagis ng ilang lata ng delata. Nang makita niyang sapat na ang distansya, sumipa siya at sumunod ang isang spinning kick. Yung kapitbahay niyo, natulala sa nakita niya. Pero hindi pa tapos yan. Sabi ko naman sa'yo, ako na ang magbaba sa bata, yung killer, himatayin daw doon. Si Dan, kalmadong pinulot yung diaper. Tapos, relax lang na lumabas ng supermarket sa harap ng nagtatakang mga cashier. Pagkatapos, nagmaneho siya pauwi ng 200 milya kada oras. Pagbaba niya ng kotse, nagulat din yung mga kapitbahay, pero wala siyang pakialam. Nagmadali siyang pumasok sa bahay, kinayod ng kutsilyo yung maliit na metal sa puting pader ng hagdan. Pagkapindot niya ng sikretong buton, bumukas ang puting pisara sa hagdan. Kumuha siya mula sa loob ng isang malaking itim na bag na nakaselyo ng 18 taon. Naglalaman ito ng ilang baril at napakaraming pasaporte mula sa iba't ibang bansa. Pero nang buksan niya ang mga pasaporte para tingnan, napansin niya, napasaw na ang mga ito. Wala na siyang ibang magawa kaya kumuha na lang siya ng 2 tumpok ng dolyar mula sa sikretong lalagyan. Pagkatapos, agad niyang tinawagan si Ogie, ang matalik niyang kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap. Nagulat si Ogie nang marinig ang boses niya. Hindi niya akalaing buhay pa siya, pero hindi na nakapagpaliwanag si Dan. Kailangan niya ang tulong ni Ogie para makapagbagong pagkakakilanlan siya at ang kanyang pamilya. Bakit ka nakikipag-ugnayan sa akin? Hinahanap ka ni McCaffrey sa buong mundo. Mukhang natagpuan na niya ako. Ewan ko, siguro sa social media. Gago. Matapos magmadaling mag-impake, dinala niya ang 3 bata para hanapin ang kanyang asawa. Medyo nagulat si Jessica nang sabihin ng kanyang asawa na magbabakasyon sila, Las Vegas. Ipinaliwanag ni Dan na gusto niyang dalhin ang pamilya para makita ang Eiffel Tower, at panoorin ang show ni Adele.
Magda-drive tayo doon mamaya. Ang mga road trip ang pinakamagandang paraan para magbuklod ang pamilya. Sa sandaling iyon, biglang nakita ni Dan ang isang kotse. Isang itim na kotse na lumitaw sa ibaba. Napagtanto niya na kung hindi, siya aalis agad. Huli na ang lahat, kaya dali-dali niyang niloko ang kanyang asawa na sumakay sa kotse. Ngunit pagdating sa labasan ng paradahan, napansin niya ang mga mamamatay tao sa itim na kotse na nakatitig sa kanya. Naisip niya na dapat siyang dumaan sa shortcut para makatipid ng oras. Sa mismong sandaling iyon, may dumating na bus. Bilisan mo, habulin mo yun. Matapos umalis ang mga mamamatay tao, dali-daling nagmaneho si Dan sa ibang direksyon. Akala niya nakatakas na sila, ngunit hindi nagtagal, hinabol ulit sila ng itim na kotse. Biglang bumilis ang itim na sasakyan at lumapit sa tabi ng kotse mo. Dali-daling kumaliwa si Dan papunta sa isang maliit na kalsada. Nako! Saan mo ba tayo dadalhin? Hindi, mahal. Ito'y shortcut. Hindi mo pa ba nadaanan ang daang ito? Pagkasabi niya nito, napansin niyang sumusunod pa rin ang itim na sasakyan. Agad niyang naramdaman na may mali, kaya dinala niya ang buong pamilya sa pinagtatrabahuhan niya. Ginamit niya ang remote para buksan ang gate at pumasok. Sinubukan ng itim na sasakyan na sumunod pero hinarang ng gate, parang may rest stop sa kanan. Nang marinig ito ng driver, pinaharurot niya ang sasakyan papunta sa rest stop. Mabilis na ipinasok ni Dan ang sasakyan sa repair shop ng kumpanya. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng lahat, nagdahilan siya na i-check ang sasakyan at ipinataas ito. Agad niyang natuklasan ang isang tracking device sa ilalim ng sasakyan. Agad niya itong tinanggal. Pagkatapos, mabilis siyang naghanap ng isang kasamahang mahilig magpasikat. Nalaman niyang balak nitong magmaneho ng bagong sports car. Agad niyang ikinabot ang tracking device sa sasakyan nito. Ang sasakyan mo ay parang girlfriend, itodo mo ang takbo sa highway. Ako nang bahala sa multa. Pagkasabi ko noon, humarurot agad siya para hanapin siya. Tapos, papunta na siya sa kanluran sa wakas. Nakalusot din si Dan sa pagtugis ng mga killer. Diretso kayong pamilya sa Las Vegas. Ay, hindi, sa San Antonio. Pero hindi pa nakakalayo, napansin ni Dan ang isang problema. Anong ginagawa mo? Nagpo-post ako tungkol sa biyahe natin. Sa Twitter at TikTok, noong panahon ko, nagta-travel kami gamit ang kotse. Diretsong usapan lang to, pa. Huwag ka nang magsalita, please. Ayokong makinig sa sermon mo ngayon. Hindi ka nga marunong mag-text, magkokomento ka pa. Seryoso ako, pwede bang patayin ang mga telepono ngayong bakasyon? Tapos itinapon ni Dan ang mga telepono naming 4 sa ilog. Gulat na gulat kaming tatlo sa hindi niya maintindihang ginawa, pero ipinaliwanag ni Dan na makakatulong daw yun para mas mapalapit kami sa isa't isa. Kahit hindi sila nasiyahan sa paliwanag na yun, masaya pa rin silang nag-rap, at sabay-sabay pa at sakto sa ritmo. Kasabay nito, si McCaffrey na binanggit ni Ogie ay dumating sa bahay ni Dan. Nakita niya ang litrato ng kanilang pamilya na may 5 miyembro. Nagngit-ngit sa galit si McCaffrey at agad inutusan ng kanyang hacker na hanapin ang kanilang kinaroroonan sa anumang paraan. Sinabi ng hacker na sinusubaybayan niya ang lahat ng social media accounts ng pamilya ni Dan. Pero wala siyang nakuha. Malinaw na pinatay nila ang kanilang mga telepono. Hanapin ang daan, walang problema ang paghahanap sa sasakyan na iyon, boss. Habang hindi ipinaalam sa pamilya ang kanyang sikreto, kaya ba niyang magpalit ng sasakyan? Sa tingin mo ba hindi nila alam, kasama pa rin nila siya. Nang sumapit ang gabi, mahimbing nang natutulog ang buong pamilya ni Dan. Siya na lang ang gising na naghihikab ng paulit-ulit, pero bigla siyang natauhan dahil alam niyang natagpuan na siya ng mga tauhan ni McCaffrey. Mabilis siyang hinabol ng mga asasin na nakamotor. Hindi inaasahan, nakita sila ni Dan pero hindi siya natakot. Kinonekta niya ang musika sa sasakyan sa kanyang headset, saka binunot ang kanyang baril. Kinabit niya ang silencer, sabay lakas ng volume ng headset niya. Naabutan din siya ng mga asasin, at agad silang nagpaputok ng 2 beses. Nabali agad ang braso ng asasin at bumagsak ito. Tuwang-tuwa naman ang bunsong anak at pumalakpak. Sa sandaling iyon, may isang asasin na nakalapit sa kanya. Magpapaputok na sana ito, pero naunahan siya ni Dan at hinayla ito pabagsak mula sa sasakyan. Sa pagpupumiglas, nabitawan ng asasin ang baril. Nang makita ito, iniabot ng anak niya ang bote ng gatas kay Dan. Kinuha niya ang bote ng gatas, isinuksok sa helmet ng asasin, at piniga ng malakas. Di nagtagal, naabutan din sila ng huling asasin. Agad na iniharang ni Dan ang sasakyan sa kanya, kaya nawalan ng balanse ang asasin at bumagsak. Anong nangyari? Ay, mahal, lubak lang yun.
Pagkatapos, nagmaneho sila papunta sa isang maliit na bayan. Naghanap ng motel para magpalipas ng gabi. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Naging maayos ang kanilang paglalakbay, walang anumang problema, walang anumang hadlang o paghabol ng asasin. Sa puntong ito, malapit na sila sa Las Vegas. Gumagabi na, tamang-tama, Huwebes, kaya't ang buong pamilya na 5 ay naghahanap na naman ng motel na matutuluyan. Kahit malapit na sila sa Las Vegas, hindi nila kayang talikuran ang nakaugalian na nila sa loob ng 18 taon. Ang susunod na eksena ay medyo marahas kaya minabuti kung ako na lang ang magtiis. Dahil nakatanggap ng pagmamahal sa isang gabi, si Jessica ay may masayang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung makakangiti pa kaya siya kapag nalaman niya ang tunay na nakaraan ng kanyang asawa. Matapos ang isang araw na paglalakbay, ang buong pamilya na 5 ay sa wakas nakarating na sa Las Vegas. Tuwang-tuwa si Jessica dahil matagal na niyang pinapangarap na makapunta sa Las Vegas kasama ang kanyang asawa. Sa wakas, natupad na ni Vegas ang pangarap niya. Para mapasaya ang kanyang asawa, nagpareserba si Dan ng isang presidential suite, isang napakagarang suite sa Aria Resort and Casino. Tuwang-tuwa si Jessica dahil ito ang pinakamagarang kwarto na nakita niya sa buong buhay niya at walang kapantay. Ngunit nang isipin niyang magagawa nilang magsaya dito, bumaba ang kanyang asawa para makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na si Ogie. Matapos ang ilang pagbati, binigyan ni Ogie si Dan ng isang sobra. Hindi lang pasaporte ng 5 miyembro ng pamilya ang nasa loob, kundi pati na rin mga tiket ng eroplano papuntang Vancouver bukas. Binili gamit ang mga bagong pagkakakilanlan nila. Hindi rin pinagtrabaho ng libre ni Dan si Ogie. Agad niyang binigyan ito ng itim na bag na naglalaman ng $500,000. Pagbalik sa kwarto, itinago niya ang isang kutsilyo sa kanyang binti. Pagkatapos ay isinuksok ang baril sa kanyang sinturon para sa kaligtasan at pag-iingat. Sa sandaling ito, lumitaw rin ang kanyang asawa sa pinto na nakasuot ng kaakit-akit na pulang damit para sa isang marangyang lugar. Siyempre, kailangan mong magbihis ng maayos. Bago umalis, bilin ng bilin si Dan sa mga anak na alagaan ang bunso, at huwag na huwag aalis ng kwarto, pero hindi niya akalain. Pagkalabas nila, binaliwala na agad ng 3 bata, ang bilin ng kanilang ama. Hindi nagtagal, nag-enjoy na sila sa labas. Samantala, nag-enjoy naman ang mga magulang nila sa hapunan, sa ilalim ng romantikong ilaw ng kandila sa restaurant. Pero bago magsimula ang kainan, nagdesisyon si Dan na umamin sa kanyang asawa. Hindi ko kailangan gumastos, gusto kong mapag-isa kasama ang asawa ko. Sa totoo lang, hindi ako marunong mag-Pranses. Tinuruan lang kami ng ilang pangungusap para magmukhang sopistikado. Babalik ako mamaya. Medyo naguluhan at nagulat si Jessica. Marunong ka rin palang mag-Pranses. Gaano ka kagaling magsalita? Hindi ko alam. Matagal na rin akong hindi nakapagsalita. Marami na akong napuntahang lugar sa mundo. Gayunpaman, nahihirapan pa rin akong sabihin sa iyo ang totoo. Natatakot akong malungkot ka. Hindi ko alam kung mamahalin mo pa rin ako pagkatapos mong malaman ang tunay kong pagkatao. Sobrang sorry ako dahil nadamay ka pa sa ganito. Pero sumusumpa ako. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo at sa mga anak natin. Sa tingin mo ba naintindihan na ni Jessica? Hindi pa, napakaganda pakinggan. Mas maganda pakinggan kapag sinabi sa Pranses, di ba? Ang Pranses ay talagang isang magandang pakinggang wika. Wala nang pakialam si Jessica sa hapunan sa ilalim ng kandila. Agad niyang inaya ang kanyang asawa na bumalik sa kwarto para mag-ehersisyo. Mga posisyon na hindi pa nila nasubukan dati. Kaya pagkatapos nilang kumain, agad silang bumalik sa kwarto. Nang makitang mahimbing nang natutulog ang mga bata, dali-daling pumasok si Jessica sa kwarto. Nagpatugtog siya ng isang romantikong musika at naghanda ng kanyang pastura. Ngunit nang akala niyang nakuha na ng kanyang asawa ang senadorias, at babalik na ito sa kwarto para tuklasin nilang dalawa ang mga bagong kaalaman, biglang sumulpot ang panganib. Bahagyang naguguluhan si Jessica kung bakit may mga paputok. Pagkatapos niyang pabagsakin ang 2 asasin ng mabilis, agad na yumuko si Dan at nagsimulang hanapin ang iba pang mga kalaban. Hindi niya inaasahan na sa puntong ito, kinokontrol na pala ng isang asasin ang asawa niya. Lumabas na siya. Kalma lang, nahuli mo na ako, panalo ka na. Tapos, sa pagtataka ng asawa niya, ibinaba niya ang baril sa lupa. Sinamantala niya ang pagkakataon na hindi nakatingin ang asasin, bumunot siya ng kutsilyo at pinalaya niya ito. Ngayon alam na niya. Sabi ng asasin, papatayin niya muna si Dan, tapos ang asawa niya. Sa huli,
ipapapatay niya sa mga kasamahan niya, ang mga anak niya. Narinig mo ba yun? Pero agad ding napatay ang assassin sa lugar. Paano ko pa maipapaliwanag? Takot na si Jessica. Paano ko pa siya mabibigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Tumingin siya sa patay na killer at sumuka. Normal lang yan, mahal. Lahat naman nasusuka kapag unang beses makakita ng ganyan. Pagkasabi niya noon, tumakbo siya sa killer para kunin ang baril at cellphone nito. Sa puntong ito, pumunta si Jessica sa kwarto ng mga bata at napansin niyang wala roon ang tatlo. Panggap lang pala yun. Naalala nila ang sinabi ng killer, kaya nagmadali silang mag-asawa. Sa game room. Habang papunta roon, gusto ni Dan magpaliwanag sa asawa niya, pero ayaw niyang makinig at sinisigawan na lang siya. Ang gusto lang niya ngayon ay mahanap ang tatlong anak niya. Di nagtagal, nakarating sila sa arena ng laro. Napansin nila na naghihiyawan ang mga manonood. Isinisigaw nila ang pangalan ng anak niyang si Kyle. Lumalabas na isa siyang die-hard fan ng video games. Kanina lang, nag-isa niyang pinabagsak ang buong kalabang koponan. Kaya ganyan na lang kasaya ang pagdiriwang. Pero nang ipagmamalaki na sana ng tatlong bata sa tatay nila, hindi man lang sila pinansin nito. Basta nakita niyang ligtas ang tatlong anak niya, dali-daling inilabas ni Dan ang mga bata sa arena. Sabi niya, kailangan nilang umalis agad, dahil alam niyang gusto silang patayin ng mga dating kasamahan niya. Ano? Empleyado ng tindahan ng kotse, hindi ako nagbibiro. Tanungin niyo ang nanay niyo. Dati, noong nakilala ko ang nanay niyo, isa akong lihim na assassin. Tumakas ako sa buhay na yun, pero natagpuan na tayo. Akala ng anak niyang si Kyle, ang tatay niya ang pinakaduwag na tatay sa mundo. Kaya hindi siya naniniwala sa sinasabi niya. Pero pagkasabi niya nito, may humabol na assassin. Dali-daling dinala ni Dan ang mga anak niya sa lobby ng kasino. Binunot niya ang baril, kinasa, at sinabi sa asawa niya na lalabas siya para ilihis ang putok, samantalang ilayo niya ang mga bata. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kada lock at inilagay sa neutral. Pagkatapos ay buong lakas niyang itinulak ang sasakyan. Ang babaeng assassin naman, nagpadala at pinaputokan ang windshield. Nakita ni Dan ang pagkakataon at agad na nagpaputok. 2 putok ang umalingaw-ngaw at bumagsak ang babaeng assassin. Nilapitan ni Dan at kinuha ang baril niya. Pagkatapos ay dali-daling tumakbo para makasama ang pamilya niya. Pero hindi pa patay ang babaeng assassin na nakasuot ng bulletproof vest. Hindi niya napagtanto na binigyan pala siya ni Dan ng pagkakataong mabuhay. Pero gusto niyang mamatay, kaya sa huli, pinagbigyan na lang siya ni Dan. Nasaksihan ng anak niya ang pangyayari at nasuka. Agad-agad siyang inalo ni Jessica gamit ang mga salita ni Dan. Pagkatapos, naghanap ang buong pamilya ng motel para makapagpahinga. Ikinwento ni Dan sa kanila ang mga karanasan niya sa unang bahagi ng buhay niya. Lumalabas na Sean pala ang tunay niyang pangalan. Namatay ang nanay niya noong 4 na taong gulang pa lang siya, at bayolente ang tatay niya. Pagkagulang mo ng 18, sumali ka agad sa hukbo, magaling ka raw. Sumali ka sa Green Berets at Delta Force. Tapos, may matandang lalaki na nagngangalang McCaffrey na lumapit sa iyo at kinuha ka sa isang espesyal na proyekto. Anong espesyal na proyekto? Pinapatay namin ang mga masasamang tao, mga terorista, mga dumudukot ng bihag sa buong mundo, mga taong hindi kayang harapin ng gobyerno ng legal. Pinatay. Ilan? 26 na tao ang pinatay mo. Pero sa totoo lang, mas marami pa dyan. Kung isasama pa tong biyahe na to, 43 na ang napatay mo. 43 tao, lahat sila masasamang tao. Talagang mapagpaimbabaw ka. Lahat sila masasamang tao. Noong una, legal ang lahat. Pero biglang naging sikim si McCaffrey. Sinimulan niyang ituring sila bilang mga mersenaryo. Kung sino ang magbayad ng mas malaki, doon siya magtatrabaho. Nang malaman niya ni tatay, umalis siya. Tapos nakilala mo si Jessica at pinakasalan mo siya. Kaya simula noon, hinahabol ka na nila. Ngayon lang naintindihan ni Jessica kung bakit sa loob ng 18 taon. Ayaw ni Dan magpakuha ng litrato. Ayaw lumabas, at saka napakaduwag pa. Ngayon niya lang nalaman ang dahilan. Inilabas ni Dan ang 5 pasaporte. Sinasabing naayos na niya ang lahat. Bukas, magpapalit sila ng pagkakakilanlan at lilipad papuntang Vancouver. Magsisimula ng bagong buhay. Hindi niya akalain na magagalit ang mga anak niya, dahil hindi iyon ang buhay na gusto nila. Ibinato nila pabalik ang mga pasaporte sa tatay nila at umalis. Nag-away rin si Jessica at ang asawa niya, at nagalit na umalis. Para protektahan ang kaligtasan ng kanyang pamilya, nagbantay si Dan sa labas buong gabi. Nang balak na sana niyang humingi ng tawad sa kanyang pamilya, lumabas si Jessica na karga ang anak niya. Saan ka pupunta? Aalis dito.
lalayo sa iyo. Kahit anong pakiusap ni Dan, matatag pa rin si Jessica na ilayo ang mga anak niya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang maliit na airport. Ang sumando sa kanila ay walang iba kundi si Gwen, ang may-ari ng boxing club. Nagulat si Jessica ng personal na sumando si Gwen gamit ang private plane. Bagamat maganda ang relasyon nila, hindi naman ganoon kalapit. Mabilis silang sumakay ng eroplano, at ikinukwento ni Gwen kay Jessica ang isang pangyayari. Dati raw, nakasama niya ang isang lalaki sa loob ng maraming taon. Maganda raw ang kanilang relasyon, pero bigla na lang isang araw, nawala ang lalaki nang walang bakas. 2 taon na ang nakalipas, nagkita silang muli, pero natuklasan niyang kasal na ito sa ibang babae. Ibang-iba raw sa kanya. At ang mas masahol pa, nakakainis daw ito. Teka, nakita mo na pala siya. Oo naman. Sila na raw ng babaeng iyon ang bumuo ng bagong buhay. Gusto kong makita kung anong meron siya na wala ako. Anong ginawa mo? Ginawa ko ang pinakamagaling kong gawin. Nilapitan ko siya. Nakuha ko ang tiwala niya. Tapos matyaga akong naghintay na mahulog siya sa bitag ko. Nagulat si Jessica nang marinig iyon dahil alam niyang ang babaeng tinutukoy ni Gwen ay siya. Balak mong humanap ng dahilan para ilayo ang mga bata, pero huli na ang lahat. Sinabi ko na sa iyong huwag kang makialam dito. Pero sino ang nagdala sa kanila bilang regalo? Para sa iyo. Kailangan mo ako. Mas mauunawaan ko si Sean kaysa sa iyo. Gawin niyo kahit anong gusto niyo sa pamilyang to. Wala akong pakialam. Gusto ko lang si Sean. Siya ang gantimpala ko. Maya-maya, tumunog ang teleponong kinuha ni Dan sa killer kahapon. Maikling sabi ni McCaffrey, kung gusto mong mabuhay ang asawa at anak mo, pumunta ka agad sa kinaroroonan ko na ipinadala ko. Pagkatapos magsalita, binaba niya ang telepono. Mabilis na nagmaneho si Dan. Ang kasino ng Poseidon ay inabandona na. Ang sumalubong sa kanya ay si Spiros. Di nagtagal, inakyat siya nito sa isang silid sa pinakamataas na palapag. Okay lang ba kayo? Medyo nagulat ako ngayon. Dahan-dahan ding lumitaw si McCaffrey. Bakit hindi mo ako yakapin? Anak, anong saysay ng ginagawa ko ngayon? Pasensya na, anong sinasabi niyo? Kyle, lolo ka niya. Diyos ko, Ingles tayo. Bakit hindi niya sinabi sa inyo? Bakit hindi? Pinalampas niya yan sa kanyang talumpati ng hindi pagsisinungaling. Sabi mo parang ama mo siya. Hindi ba mas mabuti na ito? Hindi niya papatayin ang apo niya. Makinig ka. Kahit anong gawin mo sa akin, hayaan mo na silang umalis. Sean, akala mo ba gusto kong patayin mo ako sa kaibuturan ng iyong nagkasalang kaluluwa? Talaga bang iniisip mong hindi ako naging patas sa iyo? Naging anak kita kahit ilang beses nang gustong patayin ni Lolo si Dan. Pero nang malaman niyang natalo mo ang lahat ng mga asasin na ipinadala niya, nagbago ang isip niya. Nakaramdam siya ng isang emosyong matagal na niyang nawala. Ipinagmamalaki niya ang kanyang anak. Kaya gusto niya na bumalik si Dan para magtrabaho ulit para sa kanya, para sama-sama nilang ibalik ang dating kasikatan. Kung hindi ka pumayag, papatayin niya ang asawa at anak mo. Walang siyang nagawa kundi ang pumayag. Tuwang-tuwa si McCaffrey at agad inutusan si Spiros na dalhin ang pamilya niya sa airport. Pero sa tingin mo ba basta na lang sila aalis? Hindi mangyayari. Bago pa man sumakay sa elevator, kinumbinsi ng anak niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng pangangatwiran at damdamin. Gusto ng bata na pabagsakin ng kanyang ina si Spiros at bumalik para iligtas ang kanyang ama. Tungkol kay tatay ang pinag-uusapan natin, yung naghatid sa akin sa prom. Ang galing, hindi pa nagawa yan ng tatay ko. Spiros, pasensya na, maaari bang tumahimik ka? Sa puntong ito, umakyat na ang elevator sa pinakamataas na palapag. Pagpasok pa lang nila sa elevator, agad na pinindot ng sunod-sunod ni Kyle ang mga button. Magiging interesante ito. Humihinto ang elevator sa bawat palapag. Patuloy na kinukumbinsi ni Kyle ang kanyang ina na pabagsakin si Spiros, para makabalik sila at iligtas ang tatay. Akala ni tatay hindi na namin siya mahal. Hindi natin pwedeng tapusin ang lahat sa ganitong paraan. Pagkasabi niya nito, nakaamoy si Jessica ng isang mabahong amoy. Yun pala, nakalimutan niyang palitan ang lampin ng bunso niya. Kaya hayon, basta na lang niyang hinubad ang lampin ng anak niya sa harap ni Spiros. Pagbukas pa lang ng elevator, sumugod na si Jessica. Nakakainis. Siguro okay lang siya, o baka hindi. Bumalik agad sila, pero pagdating nila sa pinto, nakita nila ang isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Pero hindi sila magkakabalikan dahil plano lang yun ni Dan. Propesyonal na teknik ng pagsakal. Technician lang ako, noong mga panahong yun. Napansin ni McCaffrey sa ibaba na may mali. Alam niyang imposibleng hindi sagutin ni Spiros ang tawag, kaya malamang may nangyari sa kanya.
Matapos makontrol ang hacker na si Dan, agad niyang nakita ang mga sundalo na bumabalik sa pamamagitan ng drone. Ibinigay niya ang drone sa anak niya at nagsimula ang laban para mabuhay. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban sa tulong ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Nang makita ito, agad na ginaising ni McCaffrey si Gwen at sinabihan itong harapin si Kyle para mabawi ang drone. Buong pagtitiwalang sumakay si Gwen sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag. Ngunit pagbukas ng pinto ng elevator, kinalabit na ni Jessica ang gatilyo. Nagkagulo ang dalawang babae, kahit na ilang taon nang nagsasanay ng boxing si Jessica, pero hindi siya katapat ni Gwen. Hindi nagtagal, napatumba siya ni Gwen. Samantala, si Dan, sa tulong ng kanyang anak, nilinis ang buong grupo. Dalawa na lang ang natitirang tauhan ni McCaffrey, kasama na ang kanyang lolo. May tao sa kanan. Hindi gaanong kaakit-akit ang laban ng mag-ama, kaya't lumipat tayo ng eksena kay Jessica na itinapon sa lupa. Medyo nahirapan si Jessica, pero hindi siya nasugatan ng malubha. Nang makita niya ang kawayan sa lupa, bigla nagkaroon siya ng ideya na kailangan niyang harapin ang babaeng nakatulog ng asawa niya sa loob ng maraming taon. Binibiro mo ba ako? Pero hindi ganyan ang buhay. Hindi na siya atleta ng decathlon. Hindi ba? Pero nang iniinsulto niya si Jessica, bumaliktad ang sitwasyon. May siyam pang laban. Sa puntong ito, pinabagsak ni McCaffrey si Dan, pero nang balak niyang barilin ang anak niyang suwail na ito, sumingit ang apo niyang si Nina para pigilan siya. Lolo, teka, alam kong iniisip mo na baka kamuhian ka namin. Dahil sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, siguro dapat kamuhian ka namin. Pero naiintindihan ko na ang pamilya ang pinakamahalaga sa mundong ito. Kapag tinitingnan kita, hindi lang ako nakakakita ng isang walang pusong mamamatay tao, kundi ang lolo ko. Siguro may paraan para magpatuloy tayo bilang isang pamilya. Mahal, kung sa tingin mo'y makukumbinsi ako ng mga salitang yan. Sa totoo lang, umaasa lang ako na tatagal ito ng sapat. Ako na ang bahala dito, para hindi madismaya ang anak ko. Sinamantala ni Dan ang pagkakataon. Hindi siya nag-atubili at pinabagsak ang matanda. Matapos mapabagsak ang pinuno, nagdesisyon si Gian na isuko siya sa pulis. Haharapin niya ang kanyang nakaraan, kahit na mga hulugan ito ng pagkakulong. Gayunpaman, si Jessica at ang mga anak niya ay nagpatotoo para sa kanya, na nagpapatunay na kumilos si Gian para ipagtanggol ang sarili at ang pamilya. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik si Dan sa normal na buhay. Pinahahalagahan niya ang bawat sandali kasama ang kanyang asawa at mga anak. Natutunan niyang maging tapat sa kanyang sarili. Hindi na kailangang itago ang pagkatao. Dito na nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Anong masasabi ninyo sa pelikula? Mag-comment kayo sa ibaba.